Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Sama-sama sa bandang huli mas tataas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Isa na namang magandang morning sa ating lahat. Good morning magsasakang Pinoy at sa buong lambak ng Cagayan. Isa na naman pong masayang pakikinig sa ating lahat. Ako po si kasamang Barbie Lagahet na inyo na namang makakakwentuhan sa kalahating oras na ating pagsasama-sama sa programang Magsasakang Pinoy. Kumusta po kayong lahat dyan? At lalong-lalo na po sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Sana po'y malibang na naman kayo sa ating topiko sa umagang ito. At dahil kahapon lamang po ay inyong nasubaybayan ang ating topiko tungkol sa post-harvest operations na siyang tinalakay ni Engineer Rodolfo Bayucan, ang manager ng Cagayan Valley Upland Research Outreach Station ng Barangay Dungo, bayan ng Aglipay sa lalawigan ng Quirino. At nakasama po niya sa pagtatalakay si kasamang Hector, si kasamang Cathy at si kasamang Rod. Tinalakay po niya ang post-harvest operations, mapamaisman po ito o palay. Ngunit sa umagang ito ay ang ating usapan naman po ay sesentro sa palay. And speaking of palay, ang ating gabay po sa umagang ito ay ang Philippine Rice Research Institute o ang PhilRice. Sa umagang ito ay nakasisiguro po akong kayo'y mapupukaw at mahihikayat dahil sa natatanging kwento ng ating matagumpay na magsasaka dahil na rin sa kanyang pakikipag-ugnayan sa PhilRice, sa Department of Agriculture at sa iba pang mga ahensya. At sa madaling salita, iyan po yung tinatawag nating public-private partnership. Dahil ang kasalukuyan at patuloy na pag-unlad ng pampubliko at pribadong samahan o yung public-private partnership ay mabilis at mabisang paraan sa pagtugon ng pangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga magsasaka na umaasa lamang sa kanilang produksyon at kita. At dahil sa interaksyon ng dalawang panig, pumukaw ang mga makabagong estratehiya na siyang bumuo ng tulay sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor para sa pagsulong at pagprogreso ng mamamayan. At ang ating tinutukoy po na isang natatanging magsasaka dahil sa kanyang tinamong tagumpay ay walang iba kundi si Mang Dominador Miguel. At kung paano po niya tinamo ang tagumpay na iyan, pakinggan po nating lahat ang kanyang kwento. Sa halos 2 dekada na ang nakalipas, hindi pa rin malilimutan ang mga tinamasang tagumpay ni Mang Dominador Miguel, 49 na taong gulang na nagmula sa bayan ng Furagi, Solana, Cagayan, na minsan ding nakipag-ugnayan at tinulungan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Ang bayan ng Solana ay may layong 7 kilometro sa hilagang kanlurang bahagi ng lungsod ng Tugigaraw. Si Don Miguel, kung siya ay mas madalas na tawagin, ay nagmamay-ari ng 300 ektaryang bukirin na nataniman ng halos hybrid na palay katulad ng Mestizo 1 at Mestizo 3. Na ipagkatiwala sa kanya ng kanyang mga magulang ang halos lahat ng kanyang mga ari-arian bago pa man na isakatuparan ang agrarian reform o yung tinatawag din po nating reforma sa lupa. At dahil doon, 3 ektarya na lamang ang naiwan sa kanyang ama. Ngunit gayon pa man, nagpasya ang mga benepisyaryo ng agrarian reform na ibenta muli sa pamilya ni Don Miguel ang kanilang karapatan sa lupa sa kadahilanang hindi nila kayang tustusan ang lahat ng mga pangangailangan
sa pag-produce ng masagana at matubong ani. At dahil doon ay muli nilang nabawi ang kanilang mga ari-arian. Lalo pa itong nadagdagan ng pumasok rin sa agribusiness ang kanyang ama na kung saan siya ay nakipagsapalaran sa agricultural products trading. At samantala, si Don Miguel ay nagtapos ng 2 degree sa kolehiyo. Ito po ay ang Civil Engineering at Sanitary Engineering. At dahil doon ay hindi ubos maisip ni Don Miguel na kanyang babalikan muli ang pagsasaka nang pumanaw ang kanyang ama noong taong 1992. Napilitan si Don Miguel na pamahalaan ang kanilang negosyo at bukid na naiwan ng kanyang ama. Dahil sa kakulangan sa kaalaman sa pagsasaka at pagnenegosyo, may mga pagkakataong hindi na kumikita ang malaking bukirin ni Don Miguel sa kabila ng malaking nagastos sa farm inputs at labor. Ani Don Miguel, daig pa niya ang natalo sa sugal. Labis na dinamdam ni Don Miguel ang sinapit niya sa kanyang bukid at negosyo. Kaya naman, ito ang nagtulak sa kanya upang malulong sa alak sa loob ng maraming taon. At dito, napag-isipan na siya ipadala sa rehabilitation center. Gayunpaman, habang si Don Miguel ay nasa loob ng rehab, siya ay inanyayahan ng Christian Businessmen and Professionals o BCBP na tanggapin ang parangal na ulirang ama para sa kanyang namatay na ama. Ang pagkakataon yon ang gumising kay Don Miguel na ipagpatuloy ang yapak at naiwang pamana ng ama. Dahil dito'y sinimulan niyang magtanim ng mga rehistrado at sertipikadong binhi mula sa PhilRice at hindi naman nabigong pumasa bilang dekalidad na binhi ang kanyang mga naiproduce. Nakipagsapalaran din si Don Miguel na magtanim ng hybrid na palay na may pangalang PSB RC 72H. Tinamo niya ang ani na 20% mas mataas kaysa sa kanyang ani sa inbred na palay. At noong mga panahong iyon, malaki rin ang pangailangan ng bigas sa merkado. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, atin pong ipagpapatuloy ang ating natatanging kwento maya-maya lamang makalipas ang ilang mga paalala. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Makakatuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes,
mula sa radio stations DWPE, Tugigaraw City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just again, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro CJ Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRLFM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. May bagong bumibida. Mas mataas ang enerhiya, mas mura, pero kasing sustansya ng kanin. Ito ang kasaba. Hindi lang pancake, pati ang paborito mong siopaw, puto, sagos sa milk tea, pandesal at beer, may kasaba. Pati livestock feeds at industrial grade starch, wala kung walang kasaba. Ngayon kilala mo na, tangkilikin ang kasaba. Puno ng sustansya, madaling itanim, masarap ihain, madami tong kikitain. Mag-log on sa da.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. Mare, nabalitaan ko maaaring makatipid ng mahigit 300 milyong dolyar ang Pilipinas sa pag-aangkat ng bigas. Talaga, Mare? Paano? Simple, kailangan huwag sayangin ng bigas. Magsaing lamang ng sapat. Huwag kukuha ng marami kung hindi siguradong maubos. At higit sa lahat, itulong natin sa mga anak natin ang halaga ng bawat butil ng palay. Ilan lamang yan sa mga paraan kung paano makatitipid. Aba, maganda yan, Mare. Ang matitipid na pera ay magagamit pa sa iba pang gastusin ng Pilipinas, gaya ng gamot, edukasyon at infrastruktura. Tama! Kaya huwag mag-aksaya! At tayo'y nagbabalik na naman sa ating programang Magsasakang Pinoy. Ako pa rin po si kasamang Barbie na inyong makakakwentuhan sa umagang ito. At tayo'y magpapatuloy na po sa ating kwento. At dahil nga sa naiwang yapak ng ama at sa masaganang inani ni Don Miguel ay ito ang nag-udyok sa kanya upang muling ibalik ang tiwala sa pagsasaka. Kalaunan ay pinaunlakan siya ng field rice sa lalawigan ng Isabela na magsiyasat at palawakin ang kaalaman sa hybrid na palay sa pamamagitan ng season-long University Without Walls o UWW training. Dahil sa paniniwalang siya ay magtatagumpay sa kanyang sinimulan, itinaya ni Don Miguel ang 12 ektarya sa kanyang malawak na bukirin bilang kanyang playing field. Hindi man kalakihan ang 986 kilograms ng kabuuang ani sa hybrid na palay mula sa kanyang 12 ektaryang taniman, para kay Don Miguel, hindi mababayaran ng salapi ang maganda niyang karanasan. Dahil dito ay nabighani siya na magtanim ng hybrid na binhi na may pangalang A/R. Samantala, natutunan din ni Don Miguel mula sa field rice ang paggamit ng -1 element technique o MOET. Ang MOET, mga kaibigan, ay isang mabilis at mabisang paraan sa pagtukoy ng soil nutrients na kakailanganin sa kanyang malawak na bukirin na gumapang na sa kabilang ibayo ng Barangay Sampaguita, Padul, Patayan at Barangay Karilugod. Kaugnay nito ay marami rin sa mga trabahador ni Don Miguel ang nakakakuha ng sahod na 6 na buwang mas maaga
kumukuha siya ng mga tauhan sa bukid sa tuwing kasagsagan ng pagtatanim. Bukod pa rito ay pinapanatili niya ang 60 trabahador sa kanyang 300 ektaryang bukid na kung saan binibigyan din niya ng 50-50 o 15% na parte depende sa kanilang pamamahala. At maliban pa sa sahod na kanyang ibinibigay, tinuturuan din ni Don Miguel ang mga trabahador tungkol sa angkop na pag-uugali. Katulad na lamang ng tamang pangangasiwa sa kanilang pera, ang pagpapahalaga sa pamilya, pag-iwas sa masasamang bisyo, at higit sa lahat, hinihikayat niya ang kanya mga trabahador na magsimba tuwing linggo. Ayon kay Don Miguel, ang kanya mga trabahador ang mga mahalaga niyang kasangga, kaya naman labis niya silang iniingatan at inaalagaan. At higit pa rito, naniniwala siyang ang kanilang samahan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi ito'y umiikot rin sa magandang pakikisama at katauhan ng bawat isa. Si Don Miguel ay napagkalooban din ng 6 na matatalinong anak na kasalukuyang nag-aaral sa mga kilalang pamantasan at paaralan katulad ng De La Salle, Ateneo at Philippine Science High School. Dahil dito ay lubos ang pasasalamat ni Don Miguel sa pagsasaka at sa kanyang agribusiness. Samantala, palagian din ang pagdalo ni Don Miguel sa mga agricultural conventions katulad na lamang ng PhilRice Research and Development o R&D Conference upang matuto at makakuha pa ng mga makabagong paraan ng pagsasaka. At para sa kanya, ang tuloy-tuloy na pag-aaral ang nagpapagaan at nagbibigay ng malaking kita sa pagsasaka. Para rin po sa kaalaman ng nakararami, si Don Miguel ang personal na pinagkakatiwalaan ng Provincial Agriculture Office ng Cagayan at ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 pagdating sa pagsasagawa ng mga agricultural training sa bayan ng Solana at pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya. Lubos ding nagpapasalamat si Don Miguel sa mga nabanggit na ahensya dahil sa walang sawang pagtulong, paggabay at mainit na pagsuporta. At dagdag pa rito, pinagkakaabalahan na rin ni Don Miguel ngayon ang pagtatanim ng mga puno at paggawa ng organikong pataba. Habang tumatagal ay naiisip na rin ni Don Miguel ang magtayo ng isang information center upang makatulong sa mga magsasakang nais matuto sa mga makabago at kapaki-pakinabang na paraan sa larangan ng pagsasaka. Si Don Miguel na isang inhinyero ay nagmamay-ari rin ng isang rice trading. Binibili at pinapatuyo niya ang mga palay, sa kanya ito idinadala sa mga malalaking kiskisan sa lungsod ng San Jose at Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. At sa isang kapanahunan, siya ay nakakabili ng halos 100,000 bags ng palay. Si Don Miguel na isang inhinyero na ngayon ay isa ng matagumpay na magsasaka ay hindi nagsisisi sa pinasukang propesyon sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat, hindi man nagamit ang pinag-aralan sa tinapos na 2 kurso, ang matibay na samahan ni Don Miguel at ng PhilRice kasabay ng kanilang magandang layunin at pagmamahal sa pagsasaka ang patuloy na umuudyok sa kanya sa pagpapanatili ng balanse at tamang pamamalakad sa kanyang bukid at sa kanyang mga tauhan. At dahil dito, ang karanasang ito ay lalong nagbigay ng pag-asa sa PhilRice, kay Don Miguel, sa publiko at mga pribadong individual. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Narito na ang solusyon.
ang 5-into cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! Karagiti kalikagom ang mapatuludan karagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang apo ti agsurat when ag-text iti magsasakang Pinoy radio program, ket ilanat tayo kumati paginteresan at tupiko iti text nga ipatulod yun. No dagundaway tayo, mabalin met a personal a pumasyar tayo karagiti kasitgan a research outreach stations, wenno satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito Region 2, tapno makapili tayo kadagiti sumagmamano a libre a babasaen, wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, Munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lukban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, Munisipalidad ti Lagan, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije probinsya ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hilliland Research Outreach Station, ije Sitio Tapaya, Villaros, Munisipalidad ti Bagabag. Ije probinsya ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, ije Barangay Tungo, Munisipalidad ti Aglipay. Ije met probinsya ti Batanes, masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ije kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kumadigiti sa serbisyong ipapaay, dagiti research, outreach, ken satellite stations, ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Nagyaman kami hapo. Narito po ang isang mahalagang anunsyo sa ating programang Magsasakang Pinoy tungkol po sa gaganaping 2012 Regional Gawad Saka Awarding and 25th AFC Anniversary. Nais po naming anyayahan ang ating mga magsasaka at mangingisda na magnanais dumalo at makasaksi sa gaganaping awarding ceremonies ng mga regional winners sa ginanap na Search for Outstanding Agricultural Achievers ngayong taon. Ang nasabing seremonya ay idaraos sa umaga ng araw ng Miyerkules, petsa 19 ng kasalukuyang buwan ng Setyembre taong 2012 sa University of La Salette, lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela. Sa hapon naman ay ipagdiriwang din ang ika-25 taong anibersaryo ng Agricultural and Fishery Council. Ang magsisilbing panauhing pandangal sa mga nasabing okasyon ay si Honorable Ariel T. Kayanan, ang Executive Director ng National Agricultural and Fishery Council. Muli, inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa aming paanyaya. May sangawis para kadagiti mayat ang magipaset dito'y Magsasakang Pinoy, mabalintayin kagapsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadagiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080.
Karigito yung numero, tipangiturungan tayo ko mga karigiti saludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga idanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo ko mga ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasungpatan at aras, karigiti text yo, Diyos ti agngina. At iyan po mga ginigiliw naming mga tagapakinig ang kamanghamanghang kwento ni Don Miguel o Mang Dominador Miguel ng bayan ng Furagi, Solana, Cagayan. At dahil po sa kanyang kwento ay hindi po imposibleng matatamasa rin po yan ng bawat isa sa atin basta't atin po itong gugustuhin. Kaya't kung gusto po ninyong makipag-ugnayan rin sa PhilRise, abay huwag na po kayong mag-alinlangan pa at kontakin sila sa kanilang PhilRise Text Center na 0920-911-1398. So uulitin ko po, kung gusto po ninyong magtanong o makipag-ugnayan sa PhilRise, ang kanilang text center po ay 0920-911-1398. And speaking of tanong, bago po tayo magpaalam sa ating episode sa umagang ito, atin po munang pagtuunan ng pansin ang isang tanong ng isa sa ating mga kababayan. Siya po ay si Leonora Pascual ng Isabela. Ang kanyang tanong po ay, ano-anong binhi po ba ang magandang itanim sa dry season? At ang sagot po dyan ay ang NSIC, RC156, RC214, RC216, RC218, SR, RC222, SR, RC222, RC224, RC226, RC160, RC238, RC240 at PSB RC18 ay mga varieting inbred na mainam itanim pag tag-araw. At kung hybrid naman po, meron tayong Mestizo 10, Mestizo 15, Mestizo 16, Mestizo 17, Mestizo 18, Mestizo 19, Mestizo 20, Mestizo 22, Mestizo 23, Mestizo 25, Mestizo 27, Mestizo 29, Mestizo 30, Mestizo 35, Mestizo 38, Mestizo 39, at Mestizo 41. Lahat po ng varieting inbred ay national release. Ibig pong sabihin yan, pwede itong itanim sa anumang panahon. Ngunit ayon po sa datos ng National Cooperative Tests o NCT, may mga varieting inbred na sadyang mas maganda tuwing tag-araw. Samantala, ang mga hybrid naman ay binabagayan lamang ang lokasyon o di kaya po ay tinatawag na location specific at ang panahon o season specific. Ang mga sagot po na aming inhatid sa inyo sa umagang ito sa katanungan ni Leonora Pascual ng Isabela ay mula po kay Ma'am Juliet F. Parinas ng NCT Secretariat. At sa pagkakataong ito ay tila naubusan na po tayo ng oras. Hanggang sa muli na naman po nating pagsasama-sama sa kalahating oras ng ating programang Magsasakang Pinoy. Ako po si kasamang Barbie Lagahet na inyong nakakwentuhan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Palagian lamang po ang pakikinig sa Magsasakang Pinoy mula Lunes hanggang Biyernes sa ganito pa ring oras. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.
Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikauunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!